Ayoko na ng ganitong buhay. Hindi ko kayang magpatawad. Talaga kapag binago ni Lord. Gusto ko nang magbago. Ginawa ko naman lahat Hirap na ako sa sakit na ito. Magiging faithful na ako. Ang sarap maglingkod kay Ang Lord. lahat daw ng bawal masarap gawin. Nais ko na makawala sa ganitong sitwasyon. Ayoko na! Nagbabasa na ako ng Bible. Gusto ko nang mamatay! Sino bang dapat lapitan ko? Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sister Dory Villanueva at ito ang programang The Life Giver. Ngayon ay isa na namang kwento ng bagong buhay ang ating matutunghayan. Panoorin natin kung paanong nakilala ni Sister Yolanda Maborang ang Panginoong Hesus at paano inayos ng Diyos ang kanyang buhay at ang relasyon nila ng kanyang asawa. Kahit na ano siguro ang katayuan natin sa buhay, mayaman man o mahirap, ay may puwang sa puso na kailangan mapunan. Ganyan ako dati, mahirap, may puwang sa puso. Nung bago po kami makakilala sa Panginoon, ang buhay po namin nun ay punong-puno ng batbat at punong-puno po ng kahirapan. Walang pag-asa sa buhay. Maging sa pagkain, ano man ang gusto mong bilhin, hindi ka makabili dahil wala po kaming pambili. Minsan gusto naming ipagamot ang aming mga anak pagka may sakit, hindi po namin maipagamot sapagkat wala po kaming pera. Ang puwang sa puso ko ay napunan nang makilala ko si Hesukristo at magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Una kong narinig ang tungkol sa Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Brother Eddie Villanueva ng Jesus is Lord Church. Tandang-tanda ko pa noon. Kahit na nasa harapan ng telebisyon, sa panonood ng Jesus the Healer, ay umagos ang mga luha ko. Mahal pala ako ng Diyos at kaya niyang patawarin ang aking mga kasalanan. Mahal pala ako ng Diyos at may maganda siyang plano sa buhay ko. Mahal ako ng Diyos at kaya niyang baliktarin ang kahirapang nararanasan ng aming pamilya. Habang nanonood ako ng Jesus the Healer, naramdaman ko po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sapagkat hindi po pala ganun kalayo ang Panginoon. Napakalapit po niya sa atin. Sabi nga po ni Brother Eddie na lumapit kayong lahat kayong napapagal at nahihirapan at kayo'y pagpapahingahin ko. At naramdaman ko po yung biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon sa aming mga buhay. Nagpatuloy po ako sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagpunta po ulit sa Arroyo High School. Doon po ako umattend ng seminar at umattend po ng Sunday service. Yun din ang naging simula ng mga luha ko sa pag-uusig ng aking asawa. Pero ipinakita ko sa kanya na matitiis ko ang kanyang mga pag-uusig at panlilibak dahil sa mahal ko ang Diyos na nagmamahal sa akin. Napakahirap tayuan ng pagiging isang Kristiyano kasi ando doon yung persecution. Dahil minsan pag-a-attend ka, sasabihin niya, kami daw ay mga praise the Lord at buwang again Christian. Pero hindi po niya nauunawaan na ang pagdalo ko ay isang bagay na kung saan ay binibigyan ko ng mataas na papuri ang ating Panginoon at bilang pagsunod sa kanyang mga salita. Ang unang malaking pagsubok na hinarap ko bilang mananampalataya ng Panginoong Hesus ay ang mapilitan kaming maging squatter ng aking pamilya. Naisip ko, parang kabaligtaran yata. Sa halip na bumuti ang aming katayuan, ay lalo kaming nahirapan. Bilang isang ina, masyadong masakit para sa akin na mamuhay ang aking mga anak sa ganoong lugar. Ang akala ko kasi noon kapag nakakilala ka na sa Panginoon ay ibibigay niya lahat
ang iyong mga pangangailangan. Pero nung naging Kristiyano kami, ando doon yung mga, mas marami pa palang pagsubok na dumating. Katulad nung nawalan ng trabaho ang asawa ko. Tapos nawalan kami ng tirahan. Tumira kami sa squatter. Alam niyo po ba, doon sa squatter area, ang inilagay po namin sa aming tahanan ay 2 bubong. Ang pinakapader po nun ay sako po ng semento. Kasi wala po kami talagang pambili. Sa ganung pamumuhay, claim ko yung salita ng Diyos. Diba sabi niya sa Jeremiah 29 verse 11, na, "For I know the plans for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Ang Diyos napakayaman ng Panginoon. Kaya niyang ibigay ang lahat. At yun ay manampalataya ka lang sa Kanya at humingi at manalangin ka sa ating Panginoon. Lahat ay ibibigay niya. Lahat ay isusupply niya. Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Hindi rin nagtagal ay unti-unti nang dumating ang mga malalaki at hindi inaasahang biyaya ng Diyos. Nagkaroon ng trabaho sa Saudi Arabia ang asawa ko at naging daan ito para matustusan ang pag-aaral ng aming mga anak. Hindi nagtagal, sa kataninuhang ding biyaya ng Diyos, ang aming naipon ay ibinili namin ng lupa. Dito kami nagtayo ng bahay. Hindi ko napigilang lumuha ng matapos na ang bahay. Maliit lamang iyon pero ang pinagtagni-tagni noong sako sa squatter area ay gawa na sa bato, ngayon sa sarili naming lupa. Tunay ngang kaibuti ng Diyos. Binago ng Diyos ang aming buhay. Nagkaroon kami ng bagong tirahan. At bukod pa doon, talagang ang pagpapala at biyaya ng Diyos talagang bumubuhos po sa aming mga buhay sapagkat claim po namin yung pangako ng ating Panginoon na pagpapalain niya tayo at ibubuhos niya ang ulan sa kapanahunan at bubuksan niya ang durungan sa langit at ibubuhos ang mga pagpapala. Bukod pa doon, binigyan pa rin niya kami ng panibagong tirahan. Nakapagpatayo kami ng tatlong story building. At gayon din po yung aking mga anak sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Dahil nga sa kanilang pagpupursige sa pag-aaral at makaangat sa kahirapan, natupad na yung pangarap niyang maging isang doktor. Siya na ngayon ay isang espesyalista, OB-GYN and gynecologist. Binigyan din siya ng 3 clinic dun sa Antipolo at Marikina. At bukod pa doon, binigyan pa rin kami ng panibagong unit na itinatayo ngayon sa tapat ng Quezon City General Hospital at kami na po ang naging stockholder doon. Kulang ang salita para ipahayag ang pasasalamat naming mag-asawa sa lahat ng ginawa ng Diyos sa aming buhay. Sa huli, hindi naman yaman o biyaya ang nagpapasaya sa atin. Hindi ito ang pupuno sa puso at pagkatao natin. Ang lahat ay dahil sa pag-ibig ng Panginoong Hesus. Mami, I love you. Ito ang message ko sa iyo. Dumaan man lahat ang bagyong Yolanda. Ang Yolanda nandiyan pa rin. Pero ang Panginoon, mas lalo nandiyan sa ating buhay. Kahit anong mangyari, huwag tayo aaklas sa Panginoon. Kahit anong mangyari, doon tayo sa Panginoon lahat. Lahat ng mga anak mo, akayin mo, dahil ang Panginoon ang pag-asa natin sa buhay. I love you, Mami! Welcome to the Life Giver, Sister Yolanda. Napakaganda ng patotoo ng iyong buhay at nananampalataya akong marami itong aral na maibabahagi sa ating mga taga-subaybay. Yun, bilang isang Bible teacher, I believe na sa dami ng mga naranasan mo na may verse na ipatotoo, paborito mong i-share dahil may malaki itong naging papel sa buhay mo. Ano ang verse o verses na iyon? Sabi nga po sa Jeremiah 33 verse 3, "Call unto me and I will tell you such great and unsearchable great things that you do not know." Amen. Praise the Lord. Yan ang talagang napakagandang verse yan, ano? Ngayon, in summary, paano mo ikukwento sa iyong mga anak ang naging kabutihan at katapatan ng Diyos sa inyong buhay?
naikwento ko sa aking mga anak kung gaano katapat ang ating Panginoon sapagkat binago po niya unang-una ang buhay po namin mag-asawa. Hindi lang po yun, kundi binago din po niya ang aming mga buhay. Dahil po sa magmula po sa kahirapan na aming pong naranasan at ngayon po ay isang matagumpay po na Kristiyano. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Meron nga pong, meron lang pong babasahin dito na sa Bible na Psalm 78 verses 2 hanggang 7. Ang sabi po dito, I will open my mouth in parables, I will utter hidden things, things from of old, what we have heard and known, what our fathers have told us. We will not hide them from their children. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done. He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which He commanded our forefathers to teach their children. Kaya mga parents, dapat po ay ituturo natin ang salita ng Diyos sa ating mga anak at para sa ganoon, habang sila'y lumalaki ay nadadala nila sa puso nila yun at naisa sa katuparan. Ang sabi po ng verse 6, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Verse 7, then they would put their trust in God and would not forget His deeds, but would keep His commands. Kaya po, talagang napaka-importante na ang Word of God ay na-relate sa mga bata katulad ng ginawa ninyo dahil ang malaki ang natulong ng salita ng Diyos sa inyong pamilya at ngayon ay binago ng Diyos ang inyong buong sambahayan. Ngayon po, sa aming mga viewers, bibitinin muna namin kayo. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik po ang The Life Giver. Kasama pa rin po si Sister Yolanda. We're back here on The Life Giver at kasama pa rin po natin si Sister Yolanda. Ngayon, Sister Yolanda, another question, ano? In all aspects of your married life, paano ka naging malakas noong panahon na lulong sa bisyo ang iyong asawa? Napagtagumpayan ko po sa pamamagitan po ng panalangin. Kasi kung sa sarili po lang natin, kaalaman at karunungan at kakayahan, maaring hindi po natin iyon magagawa. Tunay na inaangkin ko na wala pong imposible sa Diyos. Ang imposible po sa tao ay posible po sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Talagang matindi ang pananampalataya mo no, sa paglapit mo sa Panginoon. Ngayon, paano mo nalampasan ang pagsubok na persecution mula mismo sa iyong asawa? Opo, kasi po yung persecution po ng aking asawa nung nakakilala ko ako po sa Panginoon, nung time na binuksan ko po yung TV, na nabuksan ko po yung programang Jesus the Healer ni Brother Eddie Villanueva. Sabi ko nga po, nakita ko po yung, doon po ako nakakilala sa Panginoon. Lumapit po ako sa Panginoon, pinatanggap po niya ako sa Panginoon, at inangkin ko po yung mga pangako po ng Lord. Sabi nga po niya na lumapit kayong mga napapagal at nabibigatan, di po ba? Yun po yung kabigatan po sa aking asawa na kaya pong baguhin ng Diyos ang lahat-lahat. In one click, kaya po niyang patunayan na siya ang makapangyarihang Diyos. Amen. Praise the Lord. Base sa iyong karanasan sa iyong pamilya, paano mo ba wo-work out ang isang pagsasama sa kabila ng napakaraming hindi pagkakasundo ng mag-asawa? Why is separation not an option para sa ating mga tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Jesus? I-work out po natin yun sa pamamagitan po ng pagsamo po sa ating Panginoon at paglapit po sa ating Panginoon. Sabi nga po niya sa elements ng pag-ibig, sabi po niya ang commitment, ang faithfulness, ang patience, isa po yun, ang respect, isa po yun sa mga elements ng pag-ibig. Hindi po ninyo titignan ang kamalian ng iyong asawa, kundi ilapit po niyo siya sa Panginoon at tiyak po ang lahat po ito'y mababago siya.
Amen. Praise the Lord. Talagang napakabuting asawa ni Sister Yolanda. Sa kabila ng kahirapan ng buhay, paano nyo naman na panatiling na mabuting paraan kumuha ng ipakakain sa inyong mga anak? Nung time na nawala ng trabaho ang aking asawa, nag-mommy vendor po kami. Doon po kami sa bangketa po nagtitinda sa pamamagitan po ng kariton. Pero nananampalataya ako sa Panginoon, sabi po niya sa Books of Proverbs, sabi po niya na trust in the Lord with all thy heart and lean not with your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Kaya talagang ang buhay niyo ay sinubaybayan ng ating Panginoon. Ano? At dito po, basahin ko lang po ang Proverbs chapter 13, verse 11. Ang sabi po dito, dishonest money dwindles away, but he who gathers money little by little makes it grow. Kaya, kung bagay, ang inyong mga kinikita ay konti-konti lang, pero lumago at lumago. Kaya dahil nakita ng Panginoon ang puso nyo na kayo ay matapat, na naglilingkod, at hindi pumasok sa isip nyo yung masamang gawain para lang makakain. Ngayon, bilang isang ina na nakasubaybay sa paglaki ng iyong mga anak, ano ang tingin mo sa naging motivation ng iyong mga anak para maging seryoso sa pag-aaral at makapagtapos? Kasi nakita po nila yung kahirapan po namin noon. Hindi po yung nagiging hadlang yung kahirapan. At lagi po tayong may pag-asa sa Panginoon sapagkat binibigyan po niya tayo ng kasaganaan sa buhay. Sabi nga po niya sa Psalms 23, sabi po niya, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lay down in green pastures. At nakita po yan ng aking mga anak sapagkat ang kahirapan po, nakita po nila na mahirap kami, pero nagsikap po silang mag-aral. Yung mumunting pangarap po ng aking anak ay nagkaroon po ng katuparan sa pamamagitan po ng biyaya at habag ng ating Panginoon. Praise the Lord. Dapat yun ang maging katwiran ng mga magulang na hindi sila dapat na humiwalay sa Panginoon. Kasi kung minsan dahil sa kahirapan ng buhay ang naiisip na lang gumawa ng masama Pero nanatili kayong mabuti sa magandang relasyon sa ating Panginoong Jesus. Kaya ano ang mensaheng nais mong iwan sa mga nanonood sa atin na nawawala na ng pag-asa dahil sa kahirapan ng buhay, sa mga nagaganap sa kanilang buhay? Ang mensahe ko po para po sa mga nanonood, ang kahirapan po ay hindi po nagiging hadlang para po tayo maging sagana. Ang kailangan lang po natin ay tayo ay humingi, humanap at kumatok. Kung tayo ay hihingi, tayo ay bibigyan. Kung tayo ay hahanap, tayo ay makakasumpong. Kung tayo ay kakatok, tayo ay pagbubuksan. Ganyan po ang ating Panginoon sapagkat ang nais po ng ating Panginoon ay isang masaganang pagpapala sa ating buhay. Hindi po niya tayo bibigyan ng masama, kundi ang binibigay po ng ating Panginoon ay kasaganaan. Tuloy nga po na ang kahirapan ay hindi po talaga nagiging hadlang sa katulad po namin na kami dating isang mami vendor na nagsikap po ang aking mga anak. Sabi ko nga po na ang mumunting pangarap po ng aking mga anak ay nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan po ng paghingi sa ating Panginoon. Kumusta naman yung kalagayan ng inyong mga anak ngayon? Maaari bang sabihin mo kung ano yung mga narating ng mga bata? Dahil po sa biyaya at habag ng Diyos, ang panganay ko po ay isa na pong doktor ngayon, isang OB-gynecologist po siya. Wow! Tapos po, yung pangalawa ko po ay natapos po siya ng Bachelor in Science in Marine Transportation o Seaman. Wow. At yung pangatlo ko po ay isa pong head nurse at siya po ay nakatapos din po ng midwifery. At yung pangatlo ko po ay graduate din po siya noong year 2011 ng pre-dentistry. At saka ngayon po ay gagraduate na po siya ng dentistry po. Wow. Salamat po sa Panginoon. Talagang Cliname ko po yung pangako ng ating Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future.
Sabi nga po nga, talagang napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat hindi lang po yun, binigyan pa rin po niya kami ng mga pagpapalang, hindi po namin talaga sukat akalain at yun pong mahiwaga na sinasabi na hindi mo maunawaan. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay po namin sapagkat hindi ko po sukat akalain ang mga pagpapalang yun. Talagang ibinigay po talaga ng Diyos ng sobra-sobra, higit pa po talaga kapag ka po lumapit po kayo sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Grabe po ang pagpapalang natanggap ninyo sa Panginoon, na isang nagtatrabaho, naghahanap buhay ng kariton, na ngayon ay may mga anak na puro doktor, nurse, ito walang kapantay ito. Kaya sa amin pong mga taga-subaybay ay isa pong napakalaking himala ang naganap sa buhay ng Sister Yolanda at sa kanyang pamilya. At ngayon po ay talagang bine-bless sila ng Panginoon. Kaya po, Word of God, salita ng Diyos, ang natanim sa kanilang puso at sa kanilang mga anak. Kaya po, sila ay pinagpala at pinagpala ng ating Panginoong Hesus na hindi kayang sukatin, hindi kayang isipin. Ano po? Ngayon, sa amin pong mga taga-subaybay, samahan niyo po kami ni Sister Yolanda na manalangin mamaya. When the Life Giver returns, stay tuned. Kayo po'y nanonood pa rin ng The Life Giver. Sister Yolanda, maaari bang samahan mo ako sa ating pananalangin? At sa lahat po ng mga nanonood ng programang ito, iniimbitahan ko po kayong makiisa sa aming panalangin. At ang atin pong panalangin ay pakikinggan lamang ng Diyos kung tayo ay mga anak ng Diyos. Paano tayo magiging anak ng Diyos? Kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at Panginoon ng ating buhay. At bago po natin matanggap ang ating Panginoong Hesus sa ating puso't buhay, ay kinakailangan po ay magkumpisan po naman natin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Ang sabi po ng 1 John 1:9, kung ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Kanya, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya po, una po, ikumpisal po natin at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at ikumpisal natin sa Panginoong Hesus at tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at Panginoon ng ating buhay. Sa oras po ito, tayo po ay mananalangin. Kung hinihiling ko po na lahat tayo ay yumuko at bumikit. At kung isinusuko ninyo ang inyong buhay sa ating Panginoong Hesus, kahit isang kamay ay itaas natin bilang tanda na isinusuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Panginoong Hesus, pinagsisisihan ko po ang lahat-lahat ng mga kasalanan na aking nagawa, aking naisip, aking nasalita. Patawarin mo po ako, Panginoong Hesukristo. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Hesus, tulungan mo po ako na mabuhay araw-araw sa pamamagitan ng iyong mga salita at gabay ng iyong Espiritu Santo upang hindi na ako mabalik sa makasalanang buhay. Marami pong salamat, Panginoong Hesukristo. Ako na lamang po ang mananalangin, dakilang Diyos amang sumasalangit, ikaw po ang aming kinikilala na the Life Giver. Jesus, the Life Giver. Kaya po, Panginoong Hesus, bigyan mo po ng panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong buhay ang mga taong nanood ng programang ito. At katulad po ng buhay nila Sister Yolanda at ang kanyang pamilya, binago mo ang kanilang buhay at bagong buhay ang naibigay mo sa kanila, buhay na masagana, buhay na mapayapa, buhay na pinagpala. Kaya po, ang dalangin ko po sa mga nanood ng programang ito, ikaw, Panginoong Hesus, ang magbigay ng panibagong buhay na mapayapa, mas maligaya at masaganang buhay sa bawat isa sa kanila. Samahan mo po sila ng iyong Espiritu Santo upang sa araw-araw ng kanilang buhay,
hindi sila mawala sa iyo. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat at lutasin mo po ang kanilang mga problema sa buhay. Pagalingin mo po ang mga may sakit, may karamdaman. At ikaw po ang magbigay ng panibagong lakas, panibagong buhay sa bawat isa, sa bawat miyembro ng kanilang sambahayan. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin may pananampalataya sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. And everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa iyo, Sister Yolanda, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong patotoo kung paanong binago ng Diyos ang iyong buhay. Maraming salamat po, Sister Dory, at naimbitahan niyo po ako dito upang i-testify ang kwento ng aking buhay at kung paano naranasan ko ang kadakilaan at katapatan ng Diyos sa aking buhay at sa aking pamilya. Sabi nga po niya sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Sa inyo pong mga nanonood, inaanyayahan ko rin po kayong magpatotoo because Jesus is the life giver. Amen. Samantala, patuloy niyo pong abangan ang ating mga susunod pang episodes dito sa The Life Giver. Dahil marami pa pong mga kwento ng binagong buhay, pagpapala at kagalingan ang inyong matutunghayan. Gayon din, ibabahagi rin namin sa inyo ang mga patotoo ng mga kapatiran at kaibigan natin mula sa ibang probinsya at maging sa ibang bansa. Kung nais nyo rin pong magbahagi ng inyong patotoo o testimonies, maaari po kayong sumulat dito sa amin sa Zoe Broadcasting Network Incorporated, 22nd floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, Pasig City. O kaya naman mag-email sa amin sa lifegiver@light network. Para naman po sa inyong mga comments and suggestions, maaari nyo po kaming i-like sa aming Facebook page na Life Giver at ang mapipili po naming mga comments or messages ay maaari po naming basahin dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Sister Dory Villanueva na nagsasabing, Jesus saves, Jesus cares, Jesus is the life giver. God bless you more and more.